Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Today is the last day of April. Nako, pasok na tayo ng May. Lalo lang pong iinit mga kababayan, no? So hopefully, kayo po dyan na mga kababayan natin na sa ating bansang Pilipinas, sobrang init po, mag-hydrate po at kung maaari, maglagay kayo ng mga sunscreen lotion, no? Para hindi po kayo yung parang skin cancer o masunog ang inyong mga balat, no? Lalong-lalo doon sa mga naggugluta. Ayaw masira ang skin, no? At sa init ng panahon sa ating bansa, sobrang init din ang mga issues sa politika. Lalong-lalo na yung lahat po yata majority inabangan yung Senate hearing ni Senator Bato, yung kanyang moto proprio. Ibig sabihin, wala pong request ng Senate resolution yon. Wala nang request in his own accord, no? Na talagang moto proprio, mabilisan. Ano po yan ano ba ibig sabihin ng moto proprio? Moto proprio. Ayan, moto proprio. Describes an official act taken without a formal request. Hindi na siya nag-request kay Senate President Zubiri, basta in his own accord. Pero official act po yan, it's an official act. No? So mga abogado po dyan, sa mga nag-aaral ng law, alam na alam po nila ibig sabihin yan. No? Pero yun yun, bilis no? Pero bakit hindi na kaagad nag-moto proprio pa si Senator Bato nung inilabas yan nung luka-luka dito? No? Kasi siya ang unang naglabas niyan Yang luka-luka dito, di po ba? Yan ang mainit na issue. Kahapon, no? Ang dami pong nag-cover niya ng mga vlogger, nag-live sila. Ako din, iniisip ko din na i-live yan. Yung nga na, sabi ko, sa sobrang dami na, manood na lang ako, no? Nandun po ako kay Daddy Rick, no? Si Daddy Rick, no? Nandun ako kasi nagko-komento din siya habang may mga juicy na mga sinasabi. Si Mamang Kalbo. Yung resource person doon. Yun ang ating bibigyan ng opinion at reaction, no? Pero bago tayo magpatuloy, tayo po ay magbibigay pugay sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, at nagla-like at nagsishare ng ating mga video, sa mga nagbibideo replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings through super thanks, super sticker, super chat, the likes of Miss Kaluyal Wanabet and Miss Carclea. Sila po ay nagsishare ng kanilang blessings through super thanks. At ganun din po sa mga katuwang natin dyan sa chat box tuwing may video premiere tayo, kung meron man. At doon din po sa mga nagbibigay ng kanilang opinion at reaksyon sa ating comment section sa mga videos. No? Ang gagaling nyo po, no? Talagang believe ako sa inyo, magkomento kayo, no? Meron nga po dito na nagkomento doon, no? Si Ate Marie Chris, sabi niya, upload daw po. Upload pala yung tawag doon, hindi offboard. Yung mga na-upload sa airport, no? Saka nakakatuwa po dahil kinorek nyo po ako. Pasensya naman. Para po akong dyslexic, pasensya na, no? Yung imbis na maisog, sinasabi ko, mausig. Kasi nang uusig yung mga kupal No, salamat po sa mga nagkorekto kay Tokis, no? Kasi nasa isip ko, maisog. Pero yung nababanggit ko, mausig. Saludo po lahat sa mga nag-correct kay Toki. So, ayun na lang po, no? At least tayo ay tumatanggap ng inyong mga pagkokorekto, no? Okay? So, doon po sa mga OFW, shout out po lahat sa inyo, sa ating mga kasundaluhan, sa mga may sakit, no? Ipagpatuloy natin silang ipagdasal, no? So, sino man po sila, alam nyo na. At ganun din po, patuloy po nating ipagdasal ang ating pamalaan, no? Na sana'y gabayan pa at ingatan siya ng ating poong may kapal laban sa kampo nito. No? Ito. Kasi, yun nga pong Senate hearing ni Senator Bato kahapon, no? Mukhang there is something in there, no? Parang denominate ni Mamang Kalbo. Ano bang pangalan nung kalbo na yun, no? Pakiano nga ako kung sino yun. Pasensya na po, no? Hindi ko po matandaan ang pangalan nyo Kayo nga, hindi nyo rin matandaan yung mga ano nyo Di gagayahin na lang kita. Di ba? Kasi
tatanungin siya ni Bato, ay hindi ko naman po na matandaan lahat yung gano'n. Di, gano'n na rin ako, hindi ko rin matandaan ang pangalan mo. Mamang Kalbo na lang. Sige naman, totoo namang kalbo ka, di ba? O, alam palang i-sugarcoat ko. O, di ba? Kasi, ang ginawa nung Mamang Kalbong resource person, alam niyo yung tinatawag na blitz? Blitz. B-L-I-T-Z. Sa larong American football, pag sinabi mong blitz, 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 yung agarang sugod na marami kang blind side na hindi makover. Yan din yung word ng nung mga Nazi Germany dati na blitzkrieg, yung tawag, blitzkrieg. You will be caught by surprise because of you were being overwhelmed. Ma-overwhelm ka sa dami at bilis, ganun, blitzkrieg, no? Ngayon, ang ginawa niyong si Mamang Kalbo, binlitz niya po. Binlitz niya yung PIDEA. Yung PIDEA, kalmado. And accusatory po siya. No? Kung sino yung resource person, siya yung accusatory. Tingnan nyo yung demeanor ni Bato. Parang sasabi mo, parang si Bato, hindi niya makontrol. Kasi ang taas pa ng boses ni Mamang Kalbo. Kala mo, masyado siyang hyper. Tingnan nyo pa paano sumagot si PIDEA Chief Lasso. Diba? They're discrediting each other's personality. Naglabas yung PIDEA ng credentials nung si Mamang Kalbo. At si Kalbo naman, sinasabi niya, bakit may ganyan sa PIDEA? Bakit ganito? Di po ba? Parang si Mamang Kalbo ang kumontrol nung hearing instead na si Bato. Na overwhelmed na blitz si Bato sa ang PIDEA no? Ang tanong dito, bakit mo pa yang kinagat Bato? Bakit? Kasi matagal na pong nilabas itong PIDEA leaks na yan no? Yung sinasabing operation daw ko no? Nung dapat gagawing operation ng PIDEA na kung saan si Mamang Kalbo yung nakasulat doon, no? Siya yung investigador di ba? Dami niyang dahilan, ganito. Pero sinasabi ng PIDEA, yung mga dokumento na yun, yung dalawa, wala sa kanilang record. Kung wala sa record ng PIDEA yun, saan napunta? Sino nagbigay doon kay Hitad? Di po ba? At yun ay isang confidential document. Yung sinasabi ni Bato, na may mga level of confidentiality, confidential, top secret, or whatever. Basta sinabing confidential, it's for only certain people na binigyan ng access ang makakakuha nun. Di po ba? Tinatanong natin, sino ang nagbigay kay Maharlika? Sino? Nung una, hindi pinapansin ng Senado. Bago pa silang mag-sine die break, you know what is sine die break? Bago sila nag-break. Di ba? Holy Week, 1 month silang nag-break. Ibig sabihin ng 1 month break, wala silang ginawang Senate hearing, wala silang ginawang plenary session. Hindi tulad sa House of Representatives, inatasan ni Speaker ang mga kapwa niya, congressman, congresswoman na you can do a hearing maski na naka-break tayo. Pero wala lang plenary. Walang regular session. Pero ang Senado wala talaga. They're on their break. Meaning nasa opisina lang sila, bumibisita sila sa kanilang mga kung gustong bisitahin. Kasi wala naman silang constituent talagang nire-represent They represent the whole country. Kung ano lang yung gusto nilang bisitahin, kung meron silang mga speaking engagement, or whatever have you, nang gagawin nila. Pero kung tutuusin, kung gugustuhin lang ng isang senador na mag-Senate hearing, gagawin nila. Hindi. Di ba sabi ni Bato? Kasi April 2 natin to natanggap. Wala Naka-break tayo If you are willing to put that to rest, no? Just give them 1 week. Tulad kahapon, isang araw lang. Tapos sabihin mo, balik na naman kayo ng asyete. Di ba? At least binuksan mo na, hindi. You take your time. Di ba?
na may mga lalabas pang ebidensya? Wala na po eh. That document has been leaked a month ago. Yang diyang si Hitad. Siya. Lahat ng mga pinapakita ni Hitad, merong tao o grupo na nagsasubmit sa kanya. Ang tanong ko lang mga kababayan kung talagang gusto nilang ipin down, gusto nilang patalsikin itong current administration ni Pangulong Bongbong Marcos, bakit pa ipaparating kay Hitad? Kung yung dokumento naman pala ay matibay na ebidensya that this president is a unscrupulous, nefarious, evildoer, punta nyo na sa korte. Mag-file na kayo ng impeachment case. Kung sinasabi ni Maharlika siya ay half Filipino, half American, may karapatan pa rin siya as Filipino. Kasi sabi niya, Filipino citizen ako, may dual citizenship ako. Why not file a case? Di ba? Sabihin mo kay Pulong Duterte, dahil siya, anak siya ng amo mong si Duterte, i-endorse mo sa kanya. Di ba? Yun lang. Kung yung mga dokumento, then hanapan nyo na lang ng ano ang dahilan para mai-impeach ang Pangulong Bongbong Marcos. Bakit binibigyan nyo pa kay Maharlika? Tulad na lang yung PIDEA leaks na yan. It is just a document to do an operation. Pero yung sinasabi nung Mamang Kalbo, di ko na po kasi maalala rin pangalan niya kunwari ka pa to. Ganun din naman po siya. Di ba? Di mo maalala? Di na po, sa tagal na po ng panahon. Ako din, sa tagal na rin ng panahon No? Kahapon lang yun, pero ano po ako, may short-term memory loss po ako. Sorry na po, Mamang Kalbo di kung magalit ka. Demanda mo ako, dahil tinatawag kitang Mamang Kalbo. Di ba totoo naman? Kalbo ka? Masama bang tawagin kang Mamang Kalbo? Di ba? Demanda niya ako kung tawagin ko siyang Mamang Kalbo. Patunayan niya sa korte na hindi siya kalbo. Di ba? Magalit kayo kung masyadong masama yung tambal ng dila ko. Ganun din naman, gagayahin ko na nga lang ginagawa nila Kung yung ang si Hitad dito, sinasabihang bangagang pangulo ko, smuggler, addictus pulverunus, di ba? Bakit pag sila hindi pwede? Hindi naman po ako angel. Di kung angel kayo, wag kayo sa channel ni Tokis. No? Hindi natin kailangan dito yung mga patwitams tulad ni Tamilmil. No. We have to fight them the way they fight or the way they destroy this current administration. We have to debunk them. Call them out. Di ba, Mamang Kalbo? Tapos nagbigay ka pa ng mga pangalan ng tao, yung tao pala na yon, matagal na pong sumalangit na ang kaluluwa. Hindi niya na maididepend yung sarili niya, di ba? Hindi ko na po papakita dito yung mga video. I believe na panood nyo na yan ng ilang beses sa inyong mga favorite vloggers, influencer, at malamang nakatuin din kayo kagabi. Sa akin, yun, after na maging emotional si Bato dahil sa natanggap niyang text, Senator Bato, uunahan na kita. Magpapahingi na ako ng pasensya sa'yo. Pasensya naman po, Senator Bato. No? Kung may masasabi man akong di maganda dito, hindi naman kita sa mumurahin o what. Pero ito po ang aking opinion. Senator Bato, pasensya ka na. Alam ko, masyado kang emotional. Pikon ka din. Ulitin ko, 1,000 times, pasensya na po, Senator Bato. Pero, that motu proprio hearing of yours, it's just a baloney. It's nonsense. Kasi why? If you really want to do an aid of legislation of that PIDEA leaks, dapat nung simula pa lang na nilabas ni Hitad ng luka-lukang yan, sa kanyang vlog yan. Nagpatawag ka na kaagad. Hindi. Di ba? Hinayaan nyo pang salsalin ng salsalin. Hinayaan nyo pang lalong mag-init
Parang sinasabi mo na, sige, iano pa natin. No? Palawigin pa natin. Ay kaso hanggang doon lang ang kaya eh. Bakit? Kasi kung ano-ano na ang ginawa ng mga Duterte-natics, ng mga kampo ng Duterte para sirain ang Pangulong Bongbong Marcos at pataliskin siya, wala po. Your motu proprio hearing yesterday was what I said, is a baloney. Para ka pong nanunood ng isang drama. The drama has been written, now it needs to play out. Ang dating nito is makukuha nyo ba yung ending na gusto nyo? Kasi eto yan mga kababayan ninyo. I-background natin, balikan natin. Diba? Bakit tayo sumapit dyan sa PIDEA leaks na yan? Maalala nyo, nung campaign, ito, nagsabi na meron kandidatong presidente na bangag adik. Spoiled brat, nag-iisang anak na lalaki. Doon pa lang, doon pa lang, na kondisyon ng utak ng mga tao na iyon ay si Pangulong Bongbong Marcos ngayon. Kasi nag-iisang anak na lalaki. Aral yan. Magaling mag-English. Mayaman. Diba? Oh, si Manny Pacquiao ba? Sorry naman po, Senator Manny Pacquiao. Ikaw ba ay napakahusay mag-English during that time? Si Pampilo Lacson, nag-iisang anak ba yan na lalaki? Senator ba siya? Hindi, tama siya, di ba? Si Lenny, hindi naman, babae naman yan si Lenlen. Sino pa yung mga kandidato noon? Di ba hindi naman? Tanging si Pangulong Bongbong lamang ang inaalud. Pero sa kaduwagan ni Duterte, akala ko ba maisog? Di ba? Tama na ba yung nasabi ko? Maisog. Hindi na mausig. Di ba? Sabi nyo, ang maisog, tama, maisog, ay matapang. Hindi. Sa sobra ninyong matalinhaga, doon sa iyong mga komento nung campaign period, hindi mo mabanggit na iyon ay si Bongbong Marcos. Para doon pa lang, alam na ng tao kung sino ang iboboto. Baka ang malamang nanalo ay si Lenlen. Di ba? Kasi walang Bongbong Marcos eh. Walang Marcos. Sino susuportahan ng mga supporter, loyalist? Sino ikakandidato? Yung anak mo ayaw naman tumakbo ng pagka-presidente. Saan pupunta? Whether si Lenlen or si Lacson. O better yet, si Manny Pacquiao. O si Isko. Di ba? Sige nga. Si Isko, hindi naman spoiled brat sa magulang dahil laking hirap si Isko, sabi niya. Chumochongki ba sorry po, former Senator Erap, hindi po. Si Cois? Hindi ko rin alam. Dahil hindi naman mayaman sila Isko, sabi niya. Di ba? Sige nga. Kung walang Bongbong Marcos na kandidato ng presidente noon, sino mananalo? Si Bongo? You never know. Pero itong si Duterte, sinasabi nilang maisog, hindi pala. Hindi makanpag name drop. Ano nangyari? Nagpa-drug test ang Pangulo. Bakit doon pa lang sa drug testing niya, hindi nyo na naurat yan? Na sinasabi nyong 2 minutes lang ang tagal. Nung natuklasan pala, test kit. You are looking on a specific time frame but you are not looking on how the test has been done. Test kit. Sabi nga nung magaling na isang vlogger influencer ni si Papa Trix TV. Papa Trix, shout out. Napakagaling po nitong vlogger na to. Panoorin ninyo. Mahusay po yan mag-debunk. No? Aside dun sa mga pinanonood yung vlogger, isama nyo si Papa Trix. Mahusay po. Pinanonood ko siya. No? Test kit. Have you seen a test kit? Parang yung kasama sa mga COVID testing. Test kit. Yung parang pang mga pangbuntis. Diba? It will not last for 5 minutes. Diba? Even doon na sinasabi na wait for 30 minutes to fully get the result.
kung tama, kung accurate o hindi. Pero doon pa lang, in less than a minute, makikita mo na kagad habang dumadalo yung liquid. Magkakaroon ka na kagad ng test result. Di ba? Doon, ano nangyari? Di ba? Malaman mo kung buntis ka o hindi in less than a minute. Di ba may mga test kit na fast testing? So therefore, you're looking on the time frame, you're not looking the method of how they test the sample. Bubo. Doon pa lang, dapat kinwestiyon nyo na. Nung nagpa-drug testing ang Pangulo. At ilang illegal substance ang tinitest. Sometimes one, sometimes two. Comparing to your BP who was tested for a multiple substances. Di ba? Bobo! Sige nga, sabihin nyo nga, meron bang test kit na naglalaman na lahat na doon mabibigay lahat ng resulta? Tingnan nyo yung test result ng inyong BP. Nagpa-test siya ng how many substances in one test? 10? 10 substances? Can you get 10 substances results in just 2 minutes? No! Bubu! Bawat isang substance may kanya-kanyang test kit. Di ba? Tama, mali. Manood kayo ng yung mga nahuhuling mga smuggler na pinagbabawal na gamot sa TV, meron pong series yan. Yung mga border agents, mga immigration, mayroon silang sariling test kit sa different illegal substances. Oh, di ba doon pa lang, debunk na kayo eh. Tapos yung mga naniniwala sa inyo, bubo. Kasi yan din ang sinabi ni Mamang Kalbo. Bakit daw hindi tinanong ng PIDEA si Vic Rodriguez, si Vic Rodriguez ang nag-submit ng papel na yon, ng test result ni Pangulong Bongbong Marcos that time, di ba? Hawak-hawak pang ganun ni Vic Rodriguez. Bakit hindi mo tanungin Mamang Kalbo si Vic Rodriguez? Bakit 2 minutes lang ang inabot ng drug test? Di ba? Bakit mo tatanungin? Alam mo rin yan, Mamang Kalbo eh. Alam mo yan. Pero you're just giving a narrative. Bakit? Kasi nanonood ka kay Maharlika. Sasabihin mo, hindi mo gaano kilala si Maharlika. Ikaw na investigador, no, tulad nga po nung sabi ni Papa Trix, investigador ka. Pero nanonood ka kay Maharlika na hindi naman investigador, na wisi-wasi, na gaga. So therefore, your credibility is highly questionable. Di ba? Doon na lang eh. Magaling siyang mag-lead. Itong investigador na to, magaling mag-imbestiga. Because of the way yung niya, yung demeanor niya, yung boses niya. Intimidating. Ganun po. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, na blitz niya si Bato at ang PIDEA because of inunahan niya eh. He intimidates them. Pero, itong PIDEA, they stood their ground. No. Wala kaming alam dyan. Magngaw-ngaw ka kung gusto mo. Magdemanda ka kung gusto mo. Pero wala. Meron kaming ebidensya. Magsiraan man tayo dito ng credibility, pero masira ka because what? You are believing a very questionable blogger influencer na ang daming kaso ng libel, defamation. Wow! Oh, go back there again. Sa simula ha, nagpa-drug testing. Negative. Kasi yung sinasabi ni Prime Minister ni Baal. O now, nanalo. Ginamit nila eh. Nanalo. Ha? Kasama ang BP. Now, let's do the work now. Nandun sa script yan. It's a big drama. No? Now, we'll go back this. We will observe. Tingnan nyo, 2 months pa lang, ngumaw-ngaw na si Maharlika. Yung naratiba. Noon, puring-purin nila. Tapos nung sinasabing, ganito si Lisa, nakikialam. Wala naman silang pruweba. Diba? Because of they are disgruntled. They are asking for something, assuming something that will be given to them, pero hindi nabigay. Kaya nagalit, mga tampururut, mga entitled, mga spoiled brat. So hanggang ngayon, sinisira nila. Di ba? Nagrarally. Nagmaisog rally. Prayer rally. Prayer rally. Prayer rally. 3 times. Ha? 4 times na. 1 in Davao.
Tapos another in Davao, Cebu, and then Liwasang Bonifacio. Yung ikalima, sa Bulacan, pero they were rejected. Pero sinisisi ang gobyerno kasi pagsupil sa karapatang pag-assemblea. It is all part of a big drama. Nandyan na sila, anong part na ba tayo? Blitzkrieg. Another blitzkrieg ito. Blitz. Ha? Drugs. Maharlika. Smuggling. Ha? Kidnapping. Duterte. Peace assembly, freedom of speech, freedom of expression, martial law. Sa Senado, PDEA leaks, drug bypass. Ganun ang gawin natin. I-blitz natin ang administrasyong ito hanggang sa ang biniblitz natin, hindi lang ang Pangulo, pati ang mamayang Pilipino. We are getting the sentiments to the emotion of the people. Pero wala po eh. Kasi may mga katulad natin na dumidibang sa kanila. Di ba? Tama, mali. Kasi kung totoong may concern si Bato about that PDEA leaks, bago pa siya mag-siniday break, nagmoto proprio na siya, kaagad-agad. Kasi importante yan eh. Di ba? Sinasabi nung yung mga nasa yung mga komisyon na bawal maglabas niyan. Ano yung kaso niyan pag napatunayan? Di ba yung isang babae doon na representante, ilang taon pagkabilanggo pag napatunayan yan na ikaw ay naglabas at nagpakalat niyan? 10 years. Yan ang pwedeng makuha ni Maharlika sa Pilipinas. 10 years na pagkakabilanggo. Bakit? Kasi siya po ang unang naglabas niyan. Siya ang nagpakalat niyan with malicious intent. Hindi mo naman pwedeng kasuhan lahat ng vlogger na dumidepensa dyan. Yung ginamit lang because the intention is to debunk that. It's not malicious. Diba? Tulad ko, ako pinakita ko yan. Aminin ko, hanapin nyo yung video ko dyan. Pero it's not malicious. I was just using it to debunk, to give my opinion and reaction. Diba? Pero kung malicious yung dating, without proper permission, makakasuhan siya dyan. Actually, ang sabi nga sa akin ni Papa Trix, dun sa live niya, magkakaso na daw ang PDEA kay Maharlika. Kasi ang tanong dyan eto na, the present day. It took months for Bato to realize, hindi di ba? Ganun ba Bato? Kasi bakit? Papapansin na si Bato. Papapansin kasi basag yung naratiba nila di ba? Wala yung peace rally nila. Bangag sila doon, silang bangag. Butas-butas po sila doon. Nadibang sila di ba? Lahat po yan parte ng kanilang drama. It's part of their narrative to really destroy this administration by appealing to the emotion of the people. Ganito palang presidenteng ito. Martial law, bangag, adik, smuggler, or whatever have you. Pero nakikita po ng sambayan ng Pilipino kung ano ang ginagawa ng presidenteng ito. Kita nyo? Diba? Sige, mag-ingay kayo dyan. Ako gagawin ko ang dapat gawin sa sambayan ng Pilipino. Ang patuloy na pagtulong. Napanood ko po ang video sa PTV. No? Sa kanilang YouTube channel, paano po nagpapasalamat yung mga kababayan nating farmers na nabigyan ng tulong ng Pangulo. Diba? Ang daming trabahong ginagawa ang Pangulo. Pero for this petty issue na hindi naman pala natuloy, walang proper ebidensya na ito ngang si Pangulong Bongbong Marcos at yung babaeng sinasabi nila ayaw ko pong banggitin, no? For their privacy, hindi naman natuloy. Walang proper report. Now, is it their fault? No. Nila Pangulong Bongbong Marcos? No. Yung sinasabi ni Maming Calvo, pinigilan daw sa Malacanang. Sino nakaupo sa Malacanang? Kung totoo man yun, sino ba nakaupo nung 2010? Di ba si Noynoy o si Panot? Galit kung galit siya sa Marcos, di sana tuloy nyo na yan. Si Bongbong yan, para hindi na maging presidente. Di ba? Ma-disqualified ka agad. Kasi bakit? Nakakulong Moral turpitude, wala na. Diba? Tapos sasabihin nyo, utos sa Malacanang that time? Well, it is another narrative. Kasi senator po noon, hindi daw. Senator talaga noon si Pangulong Bongbong Marcos. Di sana, tinuloy nyo. Kung talagang ayaw nyo magkaroon ng isang Marcos na maging presidente. Kaso hindi. And that operational report, ang tanong, inilagay ba yan sa archive?
Ibininder ba yan? Di ba? O sadyang hindi lang naibigay nung mamang kalbo? Di ba? Kasi ang ginigipit ngayon dito ay ang PIDEA. That PIDEA, you have violated a grave abuse. Ganun eh. Kayong PIDEA, kayo may pagkakamali, hindi ako na si mamang kalbo, kayo. Di ba? Sasabihin niya, hindi maayos ang inyong filing, mayroon kayong administrative lapses. Ganun eh. Oh. Kaya si mamang kalbo, binlits niya. No? Inarangkada niya kagad. Binatuhan niya kagad ng maingay. Di ba para po siyang talaga, investigador. Yung ma-intimidate ka kaagad. Intimidador. Pero ang tanong sa inyo, since siya yung nakapirma doon, siya yung may alam, sino ba talaga ang nagbigay kay Maharlika noon? Diba? Diba na umakyat siya una kay Maharlika. Chenis, kasi may ganito daw sa Senado. Nung pumunta sa Senado, alam mo kung ano sabi? Galit na galit daw siya! Gusto niya nga daw kasuhan si Maharlika. Kasi nadadawit pangalan niya, nalagay siya sa alanganin. Ayun. An hour after, umakyat ulit kay Maharlika. Ganon ba? Paano mo nasabi sa Senado na galit na galit ka doon sa nagpapalakalap niyan, gusto mong kasuhan si Maharlika dahil nadamay na ang pangalan mo, nananahimik ka ng 1 dekada, 10 taon. Tapos, an hour after, nandun ka sa vlog niya. Nung tanongin ka, kamusta naman po kayo? Ayos naman po ako. Nakita nyo yung pinupunto natin. Pasensya naman, no, mamang kalbo. No? Ikaw na galit doon sa Senado, gusto mong kasuhan si Maharlika, magdemanda dahil napakalat ang yung dokumento na kung saan nakapirma ka. Tapos bigla kang umakyat sa dive niya. Hindi maayos ang script ninyo. Yung script ninyo to really pin down this administration is not working. People ay hindi naniniwala. The majority does not believe you. Ang tanging naniniwala lang sa inyo ay yung mga kampo ng Duterte, mga kampo ni Kibuloy, at yung mga vlogger influencer na kakampi ninyo. Pero the narrative na, alam namin na gusto nyo lang bumalik. Isa sa mga rason is what? Because of the West Philippine Sea. Huwag nyo kaming ululin. Naninindigan ang aming Pangulo sa West Philippine Sea. Pero yung mga kakampi nyo ay kakampi ng mga Tsekwa, na kung saan ang mga Tsekwang ito ay galit na. Di po ba? Oh. Yung content na yan sa ating West Philippine Sea, abangan ninyo. Pag West Philippine Sea topic ko, walang nanonood. Maswerte nang maka 300 tayo na views. No, ayaw nyo no, baka kaisa rin kayo ng mga Tsekwa. Shout out naman sa mga pro-China, mga putang ina ninyo. Di ba? Oh, sige nga, umakyat ka, tinanong ka, kamusta naman po kayo? E di sana kung galit ka kay Maharlika, gusto mo siyang idemanda kasi siya ang unang naglabas niyan, eh mumurahin mo na siya. Di ba? Idemanda mo na kaagad. Kasi pangalan mo ang nasasabit diyan, ikaw ang nakapirma. At iisipin ng tao, mamang kalbo, na baka ikaw ang nagbigay ng dokumento na yan kay Hitad. Tama, mali. Kung sinasabi ng PIDEA, wala kaming kopya niyan. Eh, sino bang gumawa nung papel?
Sino ang pumirma? Ibig sabihin, merong mole sa PIDEA ngayon? Diba? Yun ang tinatanim niya sa PIDEA Paano daw nakalabas yun? Kaya ngayon, wala ka talagang kredibilidad. Mamang Kalbo. Ha? Oy, Mamang Kalbo, wala kang kredibilidad. Bakit ko sinabi? No? Aside dun sa mga pinakitang mga cases mo na most of them are dismissed, pero your credibility is highly doubtful. Bakit? Hindi mo alam na dismiss ka sa pulis? Wow! Ang galing naman! Hindi mo alam na dismiss ka, merong memo o whatever na ikaw ay dismiss? Pero you are saying, I'm not, hindi ko po alam. Gago! So, kung hindi mo alam, di ka nagtatanong, hindi mo man lang inosisa, o teka muna, retirado ba ako? Meron ba akong pensyon? Yan sa pagiging pulis? O di ba? Halatang sinungaling, sinabi rin ni Bato. Hindi mo alam? PO1 ka, hindi mo alam, na-dismiss ka? Kayo po na mga nandiyan sa pulis na na-dismiss, may pagkakataon ba na hindi mo alam na ikaw ay na-dismiss na? O granting hindi mo alam na dismiss ka. Ha? Pumunta ka sa PIDEA. Siguro sa PIDEA may mga kaklase ka, may mga kabaro kang pulis. O sasabihin sa'yo, uy, bro, alam mo ba na dismiss ka sa pulis? Pero nakapag-apply daw sa PIDEA na hindi niya alam na dismiss siya ng pulis. Tapos sasabihin niya, natanggap po ako sa PIDEA. Dapat, ang tanong dyan, dapat binet nila ako maigi. Dapat inimbestigahan nila mag-igi ang background ko. Tinanggap po nila ako . Kung alam nilang na-dismiss ako because of these charges, dapat di ako natanggap. Baka naman. Alam nyo naman. Kumpare ko yan . Ako naman na maglalagay ng naratiba sa'yo. Parang yung sinabi mong naratiba doon sa isang PIDEA agent. Yung superior. Nasabi mo, alalahanin mo, Brad. Nasa loob ka pa. Ako nasa labas na. O, di ba? It is just an intimidation. Giving a narrative na ganito. Pero hindi niya masagot yung tanong. Bakit hindi mo alam na na-dismiss ka? Doon pa lang the plausible deniability is huling-huli. Lying. Ano ng puta naman? Hindi mo alam na na-dismiss ka na pala? Tapos nagtatrabaho ka pa sa PIDEA, kumukuha ka pala ng pensyon. Tanong lang I'm not accusing. Diba? Sige nga kayo nga mga kababayan, nasaan doon yung sense nung sinasabi niya? Then, he have the audacity. Meron siyang audacity. Para siya pa ang magmalaki doon, magmando-mando. Hindi man lang siya makontrol ni Bato. Alam nyo na. Sabi nga na lang ng iba, pasensya na po, ulit, Senator Bato, tulad ng sabi ko 1,000 times, your motu proprio hearing is a big joke. It's a drama. Wala ka na matapatunayan doon. Ano napatunayan mo? Pinag-away-away mo lang sila. Tapos nagalit ka pa. Diba? Mamaya yun. Kaya nakakabilib si Mamang Kalbo Gusto ko nga pong idemanda yung Maharlika na yan dahil nadawit ang pangalan ko. Maya-maya kamusta naman po kayo? Sabi nung gusto niyang idemanda. Hindi maayos ang script mo. Nakalimutan mo yung script. Letche. Diba? Ikayo, yung taong gusto niyong idemanda, tapos maya-maya tinawag ka, kamusta po kayo? Di kung galit ka, din minura mo siya, di ba? Kaso hindi, ang bilis mo naman magpatawad. Ayun ang sasabihin niya, hindi naman po, pinatawad ko na siya. Niloloko lang tayo nitong mga to kasi gusto nilang iplanta sa ating kaisipan na chongkidor, addictus to pulburonis, si Pangulong Bongbong Marcos. Sa amin yan. Ay, kaibigan ko, nag-usap kami. Sabi namin, granting lang,
let's assume he is a user. And what year is that? What year is that? 2012. What year is now? 2024. What year he was elected president? 2022. That was a decade ago. Okay? That was a decade ago. So, may epekto pa ba yan? Di ba? Nakaka-apekto ba ngayon yung drug sa trabaho niya? Sige nga, kayo nga. It is just narrative, mga kababayan. Di ba? Luma ang issue na yun eh. At yung ini-issue nila, hindi man lang nagkatotoo. Di ba? Wala ngang operation, just mag-o-operate pa lang. Walang pruweba na talagang ito yung report na ito nga siya. Wala eh. Nasaan? Di ba? Tama, mali. So what? Di ba? Nagpa-drug test during that campaign period. Negative. Nakita nyo bang chumochongki siya ngayon? Nakita nyo bang apektado ang trabaho niya? Dahil nagdudurog siya? Nasaan ang ebidensya? Yung pinapakita nyong papel, it is just a paper that it did not go through. Di ba? Yun ang naratiba ninyo eh. Di sana ginamit nyo na yan during the campaign period. Ikaw, Mamang Kalbo, lumabas ka na. Bakit hindi ka lumabas? Para hindi naging presidente, itong gusto nyong pabagsaking presidente? Tama, mali. Di ba? Oh. Nakakaasar eh. Mga kababayan eh. Sumosobra na po eh. Tapos ito namang si Bato, wala. Di ba? Iniisip ng tao, party ka ba? Nung drama na yan? Di ba? Kasi, kakampi ka ng Duterte. It is just part of their plan. Pare, bakit? Itong rally, itong ganito, para mabaling ang ating atensyon sa totoong issue natin. The West Philippine Sea. Yon. Iniiba nila ang naratiba eh. Wag dyan. Dito tayo kay Pangulong Bongbong Marcos. Bakit? May West Philippine Sea, wag. Kay Quiboloy, wag. Gentleman's Agreement, wag. Dito tayo. Tingnan nyo, di ba? It is just a big part of China disinformation. Party po sila niyan. Di ba? Sige nga. Ngayon, pinapatawag ni Bato itong si Luka-Luka. Palagay nyo pupunta yan? Eh, duwag yan eh. Gagamit na naman yan ng Uncle Sam. No? Yung kanyang Uncle Sam na, yung palda. Hindi pwede. US citizen na ako eh. Pero mayami sabi niya, hindi, dual citizen na ako. Ano ba talaga? Oh, pag dual citizen ka, therefore you are accountable. Kasi sabi mo, Filipino citizen ka din. Pero pag ganyan, ay, gagamit na ako ng another citizenship card ko. Di ba? Oh, sige nga, Bato. Sige nga, patunayan mo. Yung sinasabi mo kahapon na ipatawag yung si Maharlika sa next hearing sa May 7. Kaabang-abang po yan, mga kababayan. Ha? Tingnan natin kung makakapunta siya. Sabi ni Bato, hindi pwede ang online. Walang Zoom. Pumunta ka. Oh, i-dare natin si Maharlika. Senator Bato, gusto mo siyang pauwiin? Bigyan mo siya ng pamasahe. Ha? Bigyan mo siya ng pamasahe, pero don't give her immunity. Di ba? Tama, mali. On tanong, kung bibigyan si Maharlika ng pamasahe ni Bato, what other deal she will ask? Immunity? No way. Di ba? Sino ka para bigyan ng immunity? Ikaw ang nagkakalat ng kasinungalingan. O ngayon, tawan-tawa ako kay Bato nagpadala sa emosyon kahapon na asar siya eh. Siguro lahat naman kayo nakita yun, no? Bahala si Bato doon. Biruin nyo sila, nag-aaway-aaway, mga magkakakampiyan. Pero, ang tingin po ng mayorya, Senator Bato, it is just the drama. Part yan ng script ninyo. People are not buying it. Sige, magkagulo kayo dyan. Gusto nyong tanggalin ng presidente because of that?
Patunayan nyo muna. Sino muna naglabas ng dokumento na yan? Kasama nyo na dyan eh. Nandyan. Siya ang naglabas niyan. Kunwari pa kayo. Diba? Oh, tapos sinasabi niya, kasi sabi ni Pangulong Duterte, ibig sabihin, nakasubaybay siya sa mga Duterte. Halatang-halata mga kababayan, no? Yung tinatanong mong oras, bakit ganun kabilis? Tanungin mo si Vic Rodriguez. Siya ang nag-submit niyan. Diba? Magpapatunayan ni Vic Rodriguez kung bogus o hindi yon. Siguro kasama si Vic Rodriguez doon. Oh, tanungin mo yung nag-conduct ng test. Sino yung nag-test? Nakapirma doon. Oh, bakit ganun kabilis? Totoo bang tinest ninyo? Oh, diba? So, yun, nandun pa lang mga kababayan. Nandun na yung, yung palaisipan eh. Pero kung susumahin nyo, mag-test kayo. Kung may misis kayo o kayo, yung partner na buntis, ha? Test nyo. Ay, hindi dinatnan. Test ko nga. Diba? Oh, gaano kabilis bago mo makuha ang resulta? Will it take 3 days? Nek-nek mo. Diba? Kaya sa akin mga kababayan, yung ni Bato kahapon, it is part of their narrative. Kunwari pa kayo eh. No? Kunwari pa kayo. Ngayon, nag-create lang kayo ng total animosity talaga. Tapos sinasabi ni Mamang Kalbo na kung sakaling may mangyari daw sa kanya, tinan mo ha, siya pa ang tinanong ni Bato. Mag-ingat ka, alam mo naman tayong mga pulis. Eh paano naman yung mga PIDEA? Di ba? Tapos biglang sinabi kaagad ni Mamang Kalbo, hindi man lang nagsabi na, opo sir, take note po yan. Kung ganun eh. Eh kaso hindi. Nagbigay pa ulit siya ng isang, idea na kung sakaling mamatay siya, ang unang sisihin, si Pangulong Bongbong Marcos, kasi siya daw nakasulat isap doon. Kaninong naratiba yan? Kaninong naratiba? O di ba kay Hitad? Lahat talaga kay Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya man lang inisip. He created animosity among the PIDEA. O di ba? Pero biglang takbo ka agad kay Presidente, ang gusto niya, PSG ang magwardya sa'yo. Gago. Sino ka? Diba? Isa ka lang talakito. Ang sabi pa nga nung nagbigay sa akin ng message, minessage ako, sabi niya, Brad, siguro, ang gagawin nila dyan, parang yung kay Pangulong Marcos Sr. saka si Ninoy. Ititegi si Ninoy, gagawing bayani, tapos mag-aalsa sila dahil pinatay siya. Ia-ouster si Pangulong Bongbong Marcos. O di ba ganon? Kahit na ano pang mangyari, walang kinalaman ng Pangulo, pero parang nagbigay na po siya ng idea na kung sakaling mategi siya, si Pangulong Bongbong Marcos kaagad ang may kakagawan. Huwag na kayong gumawa ng investigasyon o investigador siya. Di ba? Halatang halata eh. Unscrupulous investigator si Mokong, si Mamang Kalbo, kasi he's giving an idea right away. The way he will do it, the way he will think about it. Di ba? Ganun eh. Alam na alam niya. 'Di ba? Na ito ha, pag ito namatay, ikaw ang may kasalanan. 'di ba? Imbestigahan mo man siya pero may bias ka na. Kasi sinabi na eh, you will not do your work properly. Ang gagawin mo lang ikaw ang akusado, ganto gawin mo ganto. 'Di ba? Magaling siyang investigador. Magaling siyang mag-twist. Yun lang 'yon. Ganun siya eh. He will lead you to it. Kasi the way he sees fit, hindi yung totoong investigating with talagang yung facts ang kukunin mo. Kaya nga naiiling yung mga kapwa niya PIDEA dati. Di ba? Wala kang credibility. No? Iisipin nga, you're unscrupulous. Pero mo, sisihin mo kaagad ang Pangulo without, kung sakali man, without investigation. Pangulo ka agad. Ganon. Dahil lang daw yung pangalan nandoon. Diba? Kung ako lang sa Pangulo, murahin ko yan eh. Yang si Mamang Kalbo eh. Diba? Bakit ako kaagad? Hindi porket ako na dyan, ako kaagad. Gago ka ba? May ebidensya ka? Na ako magpategi sa'yo? Diba? Yung allusion, si Bato hindi man lang kinontra. Wag ganyan. Presidente ang ina-accuse mo. Diba? Si Bato tamilmil eh. Tanga-tanga talagang chairman. Pasensya ka na Bato ha. Birihin mo, akusahan yung presidente without proper facts. Porket nakalagay lang yung pangalan doon, anong kinalaman niya doon? Kung gawa-gawa nyo lang yan, kasi open document pala yun.
Open document eh. Anybody can have that. Di ba? Eh kung nilagay nyo lang pangalan niya, tapos yung printer it out. Di ba? Tapos gusto niya pa daw ipatawag yung mga tao na kasangkot doon. Unang-una, hindi nga natuloy ang operasyon ninyo. Ano ipoprove ninyo? Ano ipoprove ninyo? Wala. Tapos you have the audacity to say that, ipatawag yung mga tao nandun. Gago. Isa kang unscrupulous investigator pala, gago ka. Wala ka naman palang facts, pero gigipitin mo yung tao. Igigrill mo. Wala ka nga may present na facts regarding the accusations. Hindi nga natuloy ang operation eh. So anong facts ang papakita mo? Eh di ano? Magtanim ay di biro. Maghapong kang nakayuko. O di ba? Gets ninyo? O, yun lang sa akin mga kababayan. Wala na yung mga video-video. In the totality of this, the summation, sabi nga nila Crispin Remulla, it is just a big drama, scripted ploy to pin down the Marcos administration, oust him, and put a Manchurian candidate in the likes of Sara Tamilmil Duterte. Because China is so mad that our president is standing against their will pagdating sa West Philippine Sea. And we made alliance with the other powerful nations, kaya hindi sila makapagdikta. They cannot put a leash on our president. Di po ba? Tama, mali. O kaya dapat, sa susunod ng mga presidential election, kung tatakbo si Tamilmil, no. Big no. Sabihin ko na sa inyo. Hikayatin natin si Gibo ang tumakbo bilang presidente. Kasi naninindigan siya. O kayo po, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.